Okay, so ngayon i-discuss natin sa part 4 yung mobile first design approach. So ano-ano nga ba yung mga dapat tandaan, ano nga ba yung mobile first design approach, at kung ano-ano pa na nag-revolve sa topic natin. So let's start. So bakit nga ba mobile first? So number 1, improved performance, loads faster on mobile devices, and then lagi nyo tatandaan na kapag ka mobile device, may improve yung SEO or search engine optimization nyo kapag ka mabilis yung load ng inyong mobile device. Number 2, better user experience. So, yung optimize for touch interactions. So, whatever na gawin ng user dyan, dapat may mangyayari as long as may provided na UI or user interface doon. So, let's say meron tayong button and then sa button na yon, nag-expect yung user na merong gagawin or merong magpa-pop up. Dapat magkaroon din ng ganun kapag ka meron kang responsive design. So, anything na UI regarding your design should have a corresponding action or another UI for that. Alright? Number 3, easier to scale up. Mas mabilis kapag ka mas simple ang gagawin mo sa umpisa and then improve mo lang siya over time. Number 4, SEO of benefits, Google's favors mobile-friendly website. Pagdating naman dito, lagi nyong isipin na kapag ka mobile-friendly, kasali dyan yung paglo-load ng images. Ano ibig sabihin nun? Kailangan yung mga images mo hindi mabigat or hindi malalaki para sa mobile-friendly. So, wag nyo yung sasang-alang-alang yung high-resolution images nyo sa pag-load ng inyong website. Alright? Dahil nga, wala namang silbi yung napakalaking high resolution kung hindi naman applicable sa inyong mobile or hindi naman ganun kadetalyado yung kailangan sa inyong website. Alright? Kaya mas maigi na gumamit ng website-friendly extensions na mas optimal at mas mabilis malulod sa website. Gaya ng tinatawag na .webp. So, yung .webp kasi mas optimal siya mag-load sa website compared sa .jpg and .png. So, next one. So, paano nga ba mag-implement ng mobile first design? Number 1, start with base mobile layout or gagamit ka ng mga default CSS. Pag sinabing default CSS, hindi ka pa gagamit ng mga media queries. Kumbaga, layout mo siya as is na para kang de-design talaga ng mobile. And then, use a flexible layout for percentage widths, rem, EM, and view width and view height units. Na-discuss na previously yung tamang paggamit ng rem, EM, and then percentage and view width and view height. Always remember lang kung kailan sila ginagamit. And then lastly, avoid PX for fixed sizes, use flexbox or grid. So dito naman, kapag magre-responsive layout kayo, wag na kayong mag-fix na unit or relative unit pagdating sa inyong layout. Alright? And then use media queries to adjust for large screens or larger screens. Apply styles for tablets, desktop as screen size increases. So ano na nga ba yung mga units na maaari nyong gamitin? Anything, wag lang yung mga fixed na relative unit, gaya ng pixels or px. Alright? So, yun lang for this topic. Proceed na tayo sa part 5. Let's go.